Hello, so ito yung reading natin for Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ako po si Madam P and ito yung reading natin para sa'yo. Let's start your reading what we have here for Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Eight of Wands is here, followed by the King of Cups. Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Nine of Pentacles at saka Nine of Wands. Okay, dalawang nine yan. Bottom of the deck is the Sun. Main energy mo, you do have the energy of a person na kayang makisama or kahit magkaroon ng, alam mo yun, kayang-kaya mo makibagay kung sino man yung mga tao sa buhay mo na dumating, kaya mong maka-adapt sa kung anong klaseng tao sila. And because of this, nai-enjoy mo lang yung buhay. I can see happiness. I can see the sun is here. So you are more like a positive person. Dahil dito, marami ang nagkakagusto or nagugustuhan ka sa ugali mong yon. And with the Eight of Wands, I'm feeling like meron kang mga taong makakasama dito na kapareho mo talaga. Kapareho mo ng mindset, kapareho mo ng hilig or gusto. And the Sun, dahil dito, magdudulot ito ng positivity sa'yo. Okay? Kumbaga, dahil dito sa presensya nitong mga taong ito, pwedeng may mga bagay kang ma-achieve sa tulong nila. And, ikaw din naman. Sa tulong mo, may mga ma-achieve din naman sila. Kasi nga pareho kayo ng mindset eh. Yung person nakakonect mo with the number 9, that is reassessment. Meron siyang mga pinag-iisipan ng tapusin ngayon. 9 is close to ending number 10. Okay? So, ina-analyze niyang mabuti kung ano yung mga bagay na dapat niyang tapusin dito. And unti-unti niya nang nare-realize kung ano talaga yung mga bagay na makakapagpasaya sa kanya. Some of you, may kinalaman sa iyo yun. Lalo na with the Sun. Late din na-realize ng person na to yung mga bagay na yun. Kumbaga, meron muna siya mga na-experience, karmic lessons para sa iba. Bago ma-realize nitong person na to kung ano talaga yung mga bagay na gusto niya. So, kunin natin yung emotions niyo sa isa't isa na itong taong to. Medyo nakakuha lang tayo na medyo mataas ang ego nitong person na to. Four of Swords is here.
the World, the Lovers, and the Hermit. Ayan, tatlong major arcana. Bottom of the deck is the Emperor o apat. The Emperor is also a major arcana. I feel like nandun yung openness mo. Open ka lang kasi sa kung ano yung mga dumating eh. Kumbaga kung ano yung ibigay sa'yo, kung ano yung dumating sa'yo. Andun yung openness mo sa bagay na yon. Kung meron, meron. Kung wala, wala. Ganun. So, pagdating sa person na kakonect mo, I feel like masyado siyang nagiging maingat pagdating sa kung ano yung i-open up niya or anong gagawin niya sa connection na ito sa inyong dalawa. Para siyang, literal na the hermit eh. Yung hermit kasi parang hermit crabs yan. May sariling shell. And, nandun yung tinatry niyang protektahan ang kanyang sarili. So, there's a tendency na hindi siya maging open emotionally, and at the same time, sa words din eh, hindi masyadong communicative. Kasi nandun yung pag-iingat nga. So, sa nakukuha natin sa'yo, at sa person na ito, importante naman siya sa iyo, para sa iyo, importante siya. Pero, nandun yung open ka lang. 'Di ba? Kasi masyado ka nang naging mahina or vulnerable eh. So, ngayon, nandun pa rin yung longing mo, gusto mo siya, pero hindi ka na para magpakita ng kahinaan pa sa kanya. Kumbaga, nasa sa kanya na yon kung gagawin niya yung mga actions na dapat niyang gawin. Kasi ikaw nagawa or nabigay mo naman na lahat. And for your person, mataas talaga yung ego niya. Siya yung tipo ng tao na parang gusto niya equal give and take, pero siya mismo kulang yung binibigay niya. Gusto niya ng equality, pero parang siya yung, alam mo yun, parang unfair. Katulad na lang sa pakikipag-communicate. Siya yung less ang, ang kayang sabihin or hindi masyadong open, alam mo yun. Pero gusto niya ng openness mula sa'yo or kung kanino man, kung sino makakapartner niya. So, medyo kulang nga siya sa pagiging equal or sabihin na natin nga unfair nga talaga. Yun yung hinahanap niya sa partner na sa kanya mismo wala. Or hindi niya kayang ibigay. Okay. So, punta tayo sa near future events for you. Two of Wands and
Ten of Cups, the Tower, and the Five of Cups. Bottom of the deck is the Queen of Cups. Ayan. Meron pa pala Queen of Swords. Lumabas. I'm feeling like with the Ten of Cups, the Ten of Wands, Two of Wands, meron akong particular plano na nakikita sa'yo with regards sa family, involvement ng family dito. Itong particular plano na to is magbibigay ng happiness sa'yo. Mas magiging mas inspired ka dito eh. Tapos, sa family, nakakita tayo ng security or mas magandang future for them. Ikaw yung magiging daan para ma-achieve yung mga bagay na yon. And Five of Cups and the Tower, may bagay na mag-i-end dito sa person na to. Para sa kanya medyo malungkot yon ending. Pero siya ang may dahilan kung bakit magkakaroon ng ending na ito sa buhay niya. I feel like wala yung kinalaman sa'yo. Parang ano yun eh. May mag-i-end sa kanya pero kasalanan niya kung ba't nag-i-end or ba't mag-i-end itong bagay na to. Queen of Swords, siya yung mismong aalis or bibitaw. And that's it. After that, game over na para sa taong ito. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.